Alam mo yung tipong nangihina ka sa pananampalataya? Yung tipong maraming Christian, yung tipong dahilan nila, ayoko na magsimba. Kasi yung pastor, hindi naman ayos. Di ba? Ayoko na magsimba. Kasi, yung mga kasama namin, sip-sip. Yung iba naman, ayoko magsimba. Mga walang pakialam yung mga kasama ko, naninira. Ganun ang kadalasan ng katwiran natin mga tao. Yung tipong Christian nga tayo, pero ugali natin, talo pa yung unbelievers. Di ba? At totoo lang, lahat naman tayo ganyan. Kahit ako ganun ugali ko eh. Tipong gusto ko lumipat sa iba. Pero alam nyo mga kapatid, kasi ganito yan eh. Explain ko sa inyo ha. Kung kayo, nagkaroon kayo, Christian kayo ha, except yung mga Katoliko. Shout out sa inyo dyan, pasensya na, pero kailangan natin malaman ang katotohanan na walang santo, walang ibang Diyos-Diyosan na dapat sinasamba kundi si Yahweh lang, si God lang. Kahit anong relihiyon kakampi ng Diyos, basta hindi lang labag sa kautusan ng Diyos. Tandaan nyo yan. So balik tayo sa topic natin. Yung tipong ayaw mo magsimba kasi mga kasama mo walang care sa'yo. Kay si pastor parang wala nang care sa'yo. Yung tipong nagkaroon ka ng problema, yung masyado tayo nagpapadala. Alam nyo mga kapatid, kasi ganito yan. Kung tayo nagkaroon tayo ng problema sa church, tuloy pa rin. Yung tipong wala silang care sa atin, tuloy pa rin. Yung tipong binabaliwala tayo ng makasama natin o ng pastor natin, tuloy pa rin tayo. Kasi nagsisimba tayo hindi para sa kanila, kundi para kay God. Alam mo yung tipong nandun na yung church na yun ay magulo, yung church na yun walang care sa'yo, yung church na yun parang walang ayos sa way or whatever man anong reason, tuloy pa rin. Kasi paano kung ipahindulot ng Diyos na mabliss ka? Hindi mo alam ibibliss ka ni God. Ngayon, bigla kang umalis sa church na yan, tapos bigla kang nabliss. Paano mapapurihan ang Diyos sa'yo? Kung ikaw mismo hindi naman makita ng mga tao na naging okay ka pala sa pananampalataya, lagi mong tandaan, tuloy ka pa rin. Dumating yung panahon na iblis ka ng Diyos, ni God, at makita ng tao, sasabihin nila, God kasi provide dahil lahat ng sikap at hirap, kahit nagkagulo na, tuloy pa rin siya. So doon pa lang, napapurihan ang Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa. Tuloy pa rin. Alalahanin natin, nag-church tayo hindi para sa mga taong nakapaligid sa atin. Nag-church tayo para kay God. Ituloy pa rin ang pag-church natin dahil para maging ilaw tayo sa makasama natin. Yung tipong ikaw nakikita ka, nagka-problema ka na sa church na yan, kinakawawa ka sa church na yan, walang care sa'yo mga church na mga churchmate mo, tuloy ka pa rin. Diba? Dahil ang sinisimba natin ay ang Diyos, hindi mga tao. Kahit katulad ko, ikaw marumit makasalanan, kahit marami kasalanan na hindi mabilang, yung tipong karumal-dumal na kasalanan na meron ka tulad ko, tuloy pa rin sa pananampalataya. Church pa rin. Kung may time ka, church ka pa rin. Kasi alam nyo sa totoo lang, wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos. Yung tipong sasabihin mo porket malaki katawan mo, yung sasabihin mo marami kang pera, yung tipong sasabihin mo kasama mo na taong mahal mo, so pinagmalaki mo yun, kampante ka na, sasabihin mo nagsisimba ka pero santo-santo. Pero alam mo naman yung tama. Alam mo ang tama na walang ibang Diyos maliban kay Yahweh, kay God, o kay Jehovah, o sino mga pangalan na yan, kundi ang Espiritu lang na nasa langit. Alam mo na yung tama at mali, pero mas gusto mo doon sa walang bawal. Kasi pag doon ka nga naman sa relihiyon na yun, pwede ka makisama, makiapid, pwede ka makipagtalik sa kapwa mo babae, kapwa mo lalaki. Ano kapatid?
Ako, maramit makasalanan ako tulad mo. Masahol pa ako sa'yo. So, I'm decided to repent. Alam ko nahirapan din ako. Sobrang hirap na hirap ako. Hirap akong dalhin sarili ko. Hirap ako mag-decision, magsisi. Kasi unang-una pinoproblema ko financially. Yung utak ko magulo. Do kasi ang pananampalataya ko nandun na yung point na mahal ko si God, nagtiwala ko ng buhay God. Pero, hindi ko pa totally nalinis ang sarili ko. Ganun lang yun. Tuloy pa rin tayo kay God. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Alam nyo, isa lang yung way na gagamitin ng demonyo para mawalan tayo ng pananampalataya. Hindi kasi papayag ang demonyo na mapasa Diyos ka. Mapasa Diyos tayo. Kasi alam ng Diyos, pag oras, o alam ng demonyo, pag oras na mag-repent tayo, marami tayong madala sa langit. Marami tayong ma-recruit papuntang langit. Tuloy sa pananampalataya. Tuloy sa pagsimba sa church mo. Porket magulo lang. Porket di ka lang sinuportahan. Di ba? Porket walang clear sila sa'yo. Huwag ganun. Tuloy. Paano maging liwanag o liliwanag ang buhay mo sa church na yun kung hindi ka tutuloy? Di ba? May plano si God sa buhay mo. Hindi po mapagtagumpayan mo at nang-stick ka sa church na yun, may plano si God sa'yo sa church na yan. Naintindihan nyo ba, kapatid? Tuloy lang. Lagi natin intindi na hindi tayo nagsisimba para sa mga taong nakapaligid sa atin. Nandun tayo, pumasok tayo sa church na yan kasi may purpose si God sa church na yan sa atin. Paano kung bigla tayong yumaman, di ba? Yung tipong iblis ka. So, paano mapapurihan ang Diyos sa'yo kung wala ka naman dyan? Di ba? Bigla ka lumipat sa ibang church. Palagay natin, lumipat ka sa ibang church. Sasabihin mo, Christian naman, same pa rin. Tapos bigla kang pinagpala. Alam mo yung mga kasama mong member, sasabihin, ay, hindi totoo yun. Makasarili yun. Kasi na giginhawa, tapos umalis din, ang hina, o di kaya. Mahina siya, di ba? Pero kung ikaw, binilis ka ni God, tapos nandiyan ka pa rin sa church na yan, sasabihin nila, grabe pananampalataya nito. Kahit nagkagulo na, kahit kinakawawa na siya, kahit hindi natin inintindi, pero pinupost niya pa rin ang mga anak niya. Mga anak mo, post mo pa rin sa church. Huwag mong ilayo kay God. Huwag mong ilipat na ibang church. Post mo pa rin siya dyan. Kahit ayaw ng mga anak mo, ikaw bilang magulang, ikaw ang masusunod. Tayo ang masusunod. Pag ayaw nila, umalis sila. Kung ayaw nila tayong pakinggan, malaya sila. Kung nasa tamang edad na sila, ako, orasan ko sarili ko. Bilang isang nanay, marumit makasalanan, ang gusto ko mag-church sila. Ngayon, kung ayaw nila yung patakaran ko, malaya silang lumayo sa akin. Nasa tamang edad na sila. Ngayon, pag oras na inayawan nila yung pag-post ko sila sa kanila kay God, at hindi nila akong pinakinggan, sila rin na maghirap at sila magdanas ng hirap dahil wala silang basbas. God first, and then sa akin. Alam niyo mga kapatid, andun na yung punta, ang mga magulang may basbas kay God. Ang oras sa magulang o nanay, tatay, ay hindi binasbasan ng anak, hindi pinagpapala. Totoo yan, kapatid. Kasi dati akong sumasagot, lumalaban sa magulang, kaya hindi ako pinagpapala. Kailan lang ako nagising, siguro ngayong taon lang. Saka ko lang na-realize na ang magulang ay dapat palang mahalin. Totoo yun. Mula pagkabata, pagkadalaga, tumanda na ako ng ganito. Ngayon lang ako nagrespeto sa papa ko. Ngayon ko lang minahal ang papa ko. Doon ko naisip na kailangan pala mahalin ang tatay, ang nanay. Yung mama ko, hindi ko na nakausap ng ayos or hindi ako nakapaghingi ng sorry kasi namatay na siya eh. Kayo, buhay pa magulang nyo, buhay pa yung mama nyo, yung papa nyo, yung mga taong ginamit ng Diyos sa inyo para lang palakihin kayo, i-guide kayo. Pag ang magulang nyo na pinupost kayo sa tama, swerte nyo. Dahil hindi lahat ng magulang itinutulak ang anak sa kabutihan. Tanda natin yan. Ang mga magulang ngayon kapanahunan ngayon, may cellphone ka, magtrabaho ka, bigay ka pera. Kung gusto mo magumala, kumain ka o hindi, bahala ka. Ganun ang mga magulang ngayon. Kasi ang tatay busy sa alak, yung nanay busy sa sugal. Yung nanay naman walang bisyo pero lalakiro. Tatay naman walang bisyo pero may palihim, lalaki, babae. Ganun. Yun ang katotohanan mga kapatid.
na dapat nating alamin. Magising tayo. Tuloy lang tayo sa pananampalataya. Yung tipong may plano ang Diyos sa'yo sa buhay natin. Hindi mapapurihan ang Diyos sa atin kung bibitaw tayo sa lugar na ibinala sa atin ng Diyos. Alam mo sa totoo mga kapatid, dinala tayo ng Diyos sa church na yan. Pero meron din kasi tayong sariling pag-iisip na pwede magdesisyon sa sarili natin. Kasi pinagkaluban nga tayo ng Diyos, di ba? So sabi mo, hindi pinahindot ng Diyos, nandito ako. Pero sabi mo sarili mo, ayoko na. Di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng sariling diskarte, kaalaman talino. Kaya may naka-invento ng bahay lupa, bahay kotse. Di ba? Ngayon, binigay din sa atin ng Diyos kung ano alamin ang tama at mali. So may karapatan tayo, binigyan tayo ng longer na magdesisyon sa sarili natin kung anong gusto natin. Ganun yun. Yung tipong mabibless ka na pero umalis ka. Hindi mo alam sa church na yan, baka dyan pang gagamitin ng Diyos para mabliss ka. Kaya inistay ka ni God dyan. Dahil may plano pala ang Diyos dyan sa'yo sa church na yan. Kaya wag kang umalis. I-post mo palalo ang mga anak mo sa church. Yung tipong ganun na nangyari, i-post mo. Hindi mo sila ipopost dahil sa pastor, dahil sa member. Pinost mo yung mga anak mo dahil kay God. Di bali walang position sa church, basta ipinost mo siya kay God. Ipinost mo siya dahil para malaman niya rin ang tama at mali. Yun ang purpose dun. Kasi si God, alam niya kung ano ang nakakabuti sa atin. Andun na yung point, ako, sarili ko, marumi, sobrang dumi at makasalanan ako. Totoo yun. Hindi kasi nailingid kay God yun. Walang mailihim sa Diyos. Pero, I love God, pero puro ako salita. Marumit makasalanan ako, pero tangi nakakasiyasat ng puso't isip ko ay ang Diyos. Mas kilala ako ng Diyos kaysa sarili ko. Oo. Sasabihin ko na, ako marumi, makasalanan ako, mga lunya, lahat, totoo yun. Sobrang dumi. Ganun, kabisado ko sarili ko, alam ko sarili ko, pero mas kabisado ako ng Diyos. Kung gaano ako kasama. Ganun lang mga kapatid. Tuloy tayo. Kahit pakiramdam natin na walang tayo ng pag-aasa sa sarili natin, yung pakiramdam natin, hindi tayo matino. Yung pakiramdam natin, hindi na tayo ma-bless. Kasi, pakiramdam ko, hindi ko na-deserve para i-bless ni God. Sobrang dumit makasalanan ko. Pero tuloy tayo. Huwag tayo magmalaki. Yung tipo sasabi mo, marumit makasalanan na ako, tapos gusto mo, nagmamalaki ka pa. Hindi na God, okay lang sa akin. Magdrama-drama ka. Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos, marami tayo. Ang pagmamahal ng Diyos, pantay sa marumit makasalanan, tapos magpabibi ka pa. Diba nga, anak, kumilos ka at kawaan kita. Tulungan mo rin ang sarili mo. Hindi panay ka lang, Jesus name, God please provide me. God please extend my life. God extend your life, pero nakahiga ka lang. Wala kang ginawa sa sarili mo. Diba? Kilos bago tulong. Yun ang katotohanan. Yung tipong you decide to repent, but hindi mo naman ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Ako rin, marumit makasalanan. Kailangan natin magsisi. Kailangan natin sumunod sa Diyos. Lagi nating tandaan, ang demonyo nag-aabang sa atin kung kailan tayo mawala dahil ikaw at ako may nakatakdang kapanahunan ng kamatayan. Totoo yun. Huwag tayong masyadong bumilib sa kayamanan natin. Kaya may kotse ka, may bahay ka, may pera ka, may maganda kang trabaho, may negosyo ka. Kapatid, di mo alam, patay ka bukas. Tanong ko sa'yo, madala mo ba yan? Makikinabang dyan yung mga taong di naghirap. Tandaan mo yan, kapatid. Alam mo yung tipong alam mo naman may kapangyarihan ka, may lunggir ka, na mag-support sa church, why not? Ang rason kasi ng iba, magbibigay ako sa church, yung pastor, kinakamkam, yung mayaman. Yes, kapatid, totoo yan. Maraming pastor na binibigyan ng ikapo, pero sinasarili nila. Binibili nilang bahay nila, kotse nila, kunwari gumagawa ng church, pero napupunta halos sa iba. Napupunta naman halos sa kanila. Totoo yun.
Tapos bukod doon, may mga assistant pa, mga pastor, iba dyan, nangungupit ng ikapo. Totoo yun. Kahit hindi man sabihin ako, ramdam ko rin yun. Pero mga kapatid, explain ko sa inyo ha. Oo, may mga ganong pastor, pero hindi lahat ha. Siguro, mas marami siguro ang gumagawa ng kalukuhan kaysa kabutihan. Palagay natin sa 10, isang pastor lang naging tapat. Sa dami na nagtatayo ng church ngayon. Sa 100, 10 lang naging tapat. Ngayon mga kapatid, huwag kayong mag-worry. Sabihin nyo kasi, naging honest ako sa ikapo, pero hindi naman naging walang improvement ang church namin. Walang pagkakaisa, walang improvement sa like for Bible study, like for banding, whatever, nang dapat na gawin nila, ganun no. So, mga kapatid, huwag kayong magpanik na ikapo nyo ay sayang. Kasi, kung gumawa man ng pastor na mabuti hindi, pananagutan ng pastor yun. Hindi nyo na pananagutan yun. Ang ikapo mo ay counted pa rin yun sa paningin ng Diyos sa'yo. Kung naging tapat ka, ay counted yun. Counted yun sa paningin ng Diyos. Ngayon, kung mayroon man yung pastor mo ay hindi naging tapat, ang pastor ang maghihirap at magdanas ng hirap. Tandaan natin yun. Magbigay tayo ayon sa pinagkaloob ng Diyos sa atin kasi ang kung ano man meron tayo ay blessing yan. Huwag mo isipin kayo gagastusin ni pastor, bibili niyang kotse, bibili niyang bahay niya. Hayaan mo sila, pastor nila. Problema nila yun, kung ikapo natin ay gagastusin nila. Tipong pera natin, ibibili nila, kaya bibili sila ng bahay nila, bibili sila ng kotse nila, pero galing naman sa mga tao. Alam niyo, totoo lang, kayong mga pastor, shout out sa inyo. Kung kayo ay naging pastor at nagtayo ng church, yung mga ikapo, hindi nyo dapat binibili ng bahay yan. Hindi nyo dapat binibili nyo ng sasakyan yan. So, bibili kayo ng sasakyan, pan-service sa mga tagas-hatid sundo nyo sa mga tao, hindi pan-sarili nyo. Totoo yun. Gagamitin yung ikapo, ikalalawak ng iglesia. Totoo yun. Hindi yung maikapo ka, naipon nyo 100,000 sa isang buwan. Sa laki ba naman ng church nyo? Ipon, 200,000. May nagbigay pa ng honest, may nagbigay pa ng bonus. Yun ay gagamitin nyo. Sa daming tao makasalanan at marumi ngayon, gawin yung service. Gawin nyo ng sasakyan na malaking van. Kumuha kayo ng mga taong gagamitin nyo, bayaran nyo para lang mag-share. Suportahan nyo ng pagkain, umaga, tanghali, gabi. Bigyan nyo ng allowance kung kinakailangan, hindi yung binibili nyo ng malalaking bahay at kotse nyo. Isang makasalanan yan. Ang isang pastor, pag hindi inayos pagdala ang kanyang mga alagad, ay pananagutan ng pastor ang kanyang mga alagad. Tandaan nyo yan, ha? Shout out sa mga pastor na walang pakialam sa mga member. Pag ikapo, hindi para sa inyo. Ang ikapo ay para sa Diyos, para sa mga taong naligaw ng kaluluwa. Yun ang katotohanan. Hindi yung nagbigay ng ikapo, kaya yung mga tao ayaw na magbigay ng ikapo. Bigay ng ikapo, mabalitaan mo si pastor bago na yung kotse. Nag-ibigay ng ikapo na inabot ng sobrang isang taon, nabalitaan mo si pastor may bahay ng malaki. Kaya issue, pinaganda ang church. Ang pinaganda, 1/4, pero ang luhol nandun sa kanya pala, kinamkam. Nagbigay ng ikapo, nalaman mo si pastor nag-travel. Maraming member sip-sip ngayon sa pastor kasi ibang member nangungupit din yan. Alam niyo sa totoo lang, bawat kupit na ginagawa niyo ay isang kasalanan. Yung tipo naghuhukay na kayo ng iyong libingan na hindi niyo pa oras na nakamatayin, mapapaaga kayo dahil sa ginagawa niyo. Yung ikapo na yan, ibalik natin sa Diyos. Sa Diyos yan eh. Sasabihin paano ibalik? Pag meron dumating, kunwari ikaw pastor ka, may dumating sa'yo na, kunwari ikaw pastor, lalo na yung mga pare, shout out yan sa mga pare, mga pastor, lahat pare-pareho. Pag alam nyo mayroong ibinigay yung mga ikapo, may mga member nyo bigay ng pera, huwag nyo ibili kotse nyo. Huwag nyo ibili ng bahay nyo. Ibigay nyo yan sa mga taong walang-wala. Yung tipong kukuha kayo ng mga member na pwede nyo, yung tipong nagbo-volunteers, pwede nyo bigyan ng allowance para mangaral bahay-bahay.
Umaga, tanghali, gabi, libre pagkain. Di kaya mag-ikot-ikot kayo kung saan pwedeng mangaral para maraming kaluluwa ang madalas sa langit. Hindi yung kinakamkam nyo na hindi nyo naman sa inyo. Magkaroon naman kayo ng takot sa Diyos. Paano naman kami mga kaluluwa na ligaw? Ligaw kami, kailangan namin gutom spiritually, uhaw spiritually, ang mga taong uhaw sa pananampalataya. Hindi po malaking pera na hawak mo, umawak ka na ng 5 million, 10 million, 3 million, kahit 1 million lang. Galing yan sa pagkakamkam mo sa mga ikapo. Ikalat mo yan. I-share mo yan. Gumamit ka ng mga tao kung kailangan bayaran mo bumaghapon nga. Makakuha lang siya ng isang kaluluwa sa langit, madala na makasalaan at marumi. Hindi yung magkapera ka, makuha ikapo 100. Ang iba papalabas mo kalahati, 50,000 paghatiin kung saan. Kaya isang mangaral, kunwari, bibigyan lang ng allowance, 5,000, 10,000. Diba? Kaya ito, pagkain kunwari, ito ganyan, bili kunwari, yung 50,000 na saan? Nasa kamay mo. Lahat ibigay mo. Kaya mas marami, alam mo sa tutulong, ibang pastor, sasabihin nila, no? Shout out dyan. Mas magandang negosyo pagiging pastor. May narinig na ako ng ganyan topic. Kasi mabilis ang pera pag pastor. Siyempre, mananampalataya. Lahat ng tao, kasi tayo mga tao, naghanap tayo ng kaligtasan. Lahat ng tao, kahit anong pwedeng pulilapitan, basta sinabi nandun si Jesus, lalapit tayo kasi gusto natin maligtas. Yun ang katotohanan. May mga pastor din namang tapat, hindi lahat. Siguro sa 10 pastor, isa lang ang tapat doon. Sa 100 pastor, 10 lang tapat doon. Maraming pastor ngayon na nagpakasawa, nagpakunwari, naging makadiyos. Pero ang pera ng bayan, ang pera ng mga tao nag-ibigay ng ikapo ay nilagay nila sa bulsa. Binili nilang bahay, kotse nila. Kaya isyo ko bili kotse. Kasi para may service ako papuntang church. Sino na kinabang? Ikaw. Buti ko yung kotse mo, 100,000 lang. Umabot pa ng 1.5, 2.5. Napakasakim mo. Sakim, shout out sa'yo. Matakot ka sa Diyos. Alam mo yung tipong ang daming kaluluwa, gutom spiritually, uhaw spiritually, pero ikaw, kinamkam mo. Wala kang pinagkaiba sa mga government. Sa Malacanang, nakurakot. Tipong pera ng kaban ng bayan, kinuha pa. Yung mga income tax, hindi naman nagbibabayad tayo ng mga tax, hindi naman nakarating sa ating mga tao kasi kinamkam. Wala kang pinagkaiba sa mga government. Lagi natin tandaan gan. Huwag natin baliwalain ang kuling sa atin ni God. Ikaw at ako ay marumit makasalanan na kailangan natin magsisi. Shout out sa mga taong makasarili. Magsisi ka. At ako kailangan din magsisi. Because God calling us, repent all.